Sa isang hindi inaasahang pangyayari, halos tila maihinang araw ang Pangulo ng Pilipinas sa si Bongbong Marcos matapos maisiwalat sa publiko ang mga impormasyon tungkol sa di umano'y pagbabayad nito ng tao upang patumbahin ang mga kumakalaban sa kanyang administrasyon. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, agad itong pinabulaanan ng kanyang mga tagapagsalita. Gayunpaman, nagdulot ito ng malaking kontrobersiya at reaksyon mula sa publiko. Matapos ng pangyayaring ito, maraming individual at grupo ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagtutol sa mga aligasyon sa Pangulo. Nananawagan sila ng tamang pagsisiyasat at paglilinaw ng mga impormasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga pahayag na ito. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagtutok ng publiko sa mga usapin may kaugnayan sa katiwalian at transparency sa pamahalaan na nagpapakita ng patuloy na pagpapahalaga sa integridad at katarungan sa bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. To the sick. To the sick na sinasabi ko, PCO. Kasi ako pa lang wala na. Siya pa lang daw wala nang may bigay na pera. I am bot. Paano na sila? You have been delaying our meeting. Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. So, ibig sabihin, these dugyots, if you are, this is Tagalog naman Taglish. Shall I collapse my groups? Ititigil ko na ba ang ibabagsakin ko na ba yung group niya daw? Kasi wala ng pera. Kumbaga, iniipit yung pera nitong PCO. Ay baka kumikbak si Martin. Baka mula sa kay Lisa Tanas, may budget. Let's say, for example, okay, 10 million budgetan mo yung mga dugyot. Kung ito, I'm just, explaining na possible na mangyari. Sabi ni Lisa, bigyan mo ng 1 million. Pagdating kay Jotok, sige, 8 million na lang. Pagdating kay Bukangkang, 5 million na lang budget. Dumaan pa sa assistant secretary, naging 500,000 lang. Mas malaking kinupit nito. You know what I'm saying? Balikan natin. Sabi ng dugyot leader nila, kaya wala kayong pagmamalaki, putang ina nyo. Humarap kayo lahat sa salamin. Tanungin nyo mga sarili ninyo kung sino ang lumalamon sa nakaw sa pera ng bayan. Si Maharlika walang kinain na nakaw sa kaba ng bayan. Yan lang ang pwede ko maipagmalaki sa inyo, mga jutang ginina nyo, mga pahirap kayong mga hinayupa kayo. Kayo dyan sa PCO, mga sindikatong mga giatay kayo. Ngayon, ito, sabi, ulit natin, para namnamin natin. Namnamin nyo yung pera ninyo na binabayad sa trolls. Namnamin natin ang gusto. Dibdibin natin, isa puso, tapos isa utak natin. Shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tutulong sa PCO na wala na? Bakit kailangan may tutulong sa PCO? Bakit? Yun yung question. Bakit kailangan mag-recruit ng tutulong? The tutulong meaning the trolls. Trolls. Na tutulong, trolls. Dapat ang messaging dito, shall I collapse my groups and inform you yung mga sinabihan namin na trolls sa PCO? Na wala na. Wala na daw pera. Kasi iniipit. I will stop salaries na din. And assistance to the sick na sinasabi ko. Di ba? Titigil na yung salary. That's not salary. Hindi salary ang tawag dyan. Ang tawag dyan, payola. Ang tawag dyan, suhol. Ang tawag dyan, bribe. Ang tawag dyan, gawain ng sindikato. Sabi pa dito, kasi ako pa lang wala na. Paano pa sila? You have, ako pa lang wala siyang pera. Kaya hindi sila nagbablog, hindi sila nagde-defend kay Kuting nang walang budget. And this is, mga palangga, unacceptable sa inyong mga working citizens na nagtatrabaho, binabayad lang sa troll. And we are talking here, 150 to 250 a month, depende sa kanilang mga level. Ang pera ninyo binabayad sa trolls. Ito, ipapakita ko itong ebidensyang screenshot na ito. At I challenge Presidential Communications, Patricia Martin, all of you, mga F-U-C-K-I-N-G. Mga
Ay, naku, mga buwaka ng Ginemesyo, mga jutang Ginemesyo, I challenge you, file a case against me. Patricia, di ba? Ito, pinag-usapan ninyo. Nahanap ninyo kung paano nyo hanapan ng butas yung vlog ko, yung Facebook ko, para ipa-take down. May titignan nyo ang mga what do you call it, legal remedy, pero wala kayo makita. Kaya pina-take down nyo. So I challenge you, file a case so we can put this in court here in America. Sa Amerika tayo magbabakbakan, wala man akong laban dyan sa DOJ na yan. Dahil hawak nyo lahat yan. Paano na sila? You have been delaying our meeting. Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. See, ang tunay na nakikipaglaban, kung gusto mo magtanggol sa isang politiko, sa kanyang mga agenda, sa kanyang mga advocacy, mga palangga, hindi mo kailangan bayaran. Titigil ka kasi pag wala ka ng pera. Ay, wala ng perang binibigay sa'yo. Ako nga, kahit puyat-puyat, tuloy-tuloy. Ni piso, wala akong hinihingi at wala akong ine-expect sa mga pinagsasabi ko dito. Kasi sino ba pinagtatanggol ko dito? May politiko ba akong pinagtatanggol? No. Pinagtatanggol ko ang katotohanan. Kayo, na itong pera ninyo, well, ganito lang yan. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, si Marlica, inggit lang yan. Then tanggapin nyo to. Namnamin ninyo na araw-araw na ginawa ng Marcos Jr. ang kanilang isa lamang yan sa opisinang wala pa tayo. Kumbaga, yung dati pinag-usapan natin, smuggling, pulboronic. Ito, presidential communications. Araw-araw na ginawa nila, hindi sila nagtatrabaho para sa betterment of the country. Nagtatrabaho sila para pagtakpan ang kababuyan, kasinungalingan ni Lisa, ni Tambaluslos. Is that the right thing na ginagawa ng gobyernong ito? Pag dapat open sila sa kritisismo. Lahat ng kritisismo open sila and they will make themselves better. Pero hindi. Sarado sila sa kritisismo, isa-shutdown nila mga page ninyo at kakasuhan tayo. Look at what happened to me and General Macanas. And again, an SMNI. See? Oh, sabi ni Patricia, anything you need, I try my best to make sure it is given. Sa tingin niyo, ano yung anything you need, I try my best to make sure it is given? Alangan naman, boto ang kailangan nitong ano na to. Pwede rin siguro. Mamaya po tayo sa tsuktsakan. Ano to? Tsuktsak? Anything you need? Bubuka ka ba to? O si Bukangkang, bubuka ka para ibigay dito sa dugyot? Your choice, sabi niya. Ito, sabi ng dugyot leader, unlike PCO, our team works weekends and holidays with no breaks. See? Our team, ito yung mga ensimada, mga dugyot, ay nagtatrabaho ng walang break. Kahit holiday. Lalo na, sabi niya dito, lalo na pagtulong sa may sakit. Sabi niya, Rix, who is Rix? R-I-K-Z. Rix who has been waiting for 4 months, with a degenerative disease is now very sick. Mukhang mabait naman pala itong pinuno ng troll. Kasi nanghingi para daw sa may sakit na troll nila. Kaya kayo inaaratay eh. Ay, nako, kaya kayo inaaratay. Sinisingil kayo kasi puro kayo kasinungalingan. Okay? Tignan natin kung ano pa to. Madami kasi. Okay. Okay. So, dito sa ipaulit-ulit na lang natin to ay tungkol pinangalanan ako dito mga palangga. 'Di ba kanina pinabasa natin sa inyo? Balikan natin. Balikan natin to. Excited na mga hitad. Yung mga vlogger excited na makaroon ng kopya. Okay. Ulitin natin ito. The reason why, mga kababayan, nandyan pangalan ni Maharlika at ni Sas, the reason why ako ay tinake down, true enough, nagwagi sila sa pag-take down ng aking page. But again, take down nyo lang na i-take down. Okay? Gawa na kami ng gawa as long as may platform. Hindi naman mawawala sa isipan ng aking mga palangga ang mga in-expose ko dito. So no wonder. So sinong paniniwalaan nyo? Yung statement, okay, ng Cesar Chavez under the PCO na fake ang PIDEA report na supposedly pipick upin si Kuting at si Terry doon sa Rockwell. Sinong papaniwala? Paano nyo ngayon to, mga dugyot, i-rebat ito? Ay, hindi, gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan.
kung gawa-gawa, then file a case against me. So we can present to the court. Mga kababayan, kaya nga nung December, sinabi ko sa inyo, gurgura na ito, ginurgur na nila ang page ko. Ngayon, gusto nila akong gurgurin. Remember yung death threat nung December na narinig ko, pinorward ko po yan dito sa authority, sa FBI, sa lahat ng pwede kong i-forwardan, na si Mel Robles ng PCSO ay nag-volunteer sa the court bar and restaurant dyan sa BGC na ang 10 million na budget magagaling sa loan better para sa ulo ko. And that is already documented. Kung dyan sa ebidensyang yan, kaya ko sinasabi sa inyo, ang ebidensya dito, mga palangga, actually nasa exhibit ko yung, exhibit ko yung mga pinagsasabi ko, exhibit ko sa FBI. Na ako ay gigorgorin ng gobyernong ito. That was 10 million ang kanilang bounty sa ulo ko. Kasi hindi pa sila nakontento na ipa-take down ang page ko. Gusto pa nila akong gurgurin. Literal na gugurgurin, mga palangga. Then on January 28, nang nagkaroon ng maisog, meron doon na nag-inform din sa akin at meron din akong witness dyan na inutusan ng gobyernong ito, okay, ang mga tiwali sa NBI, makikipagsabuatan ang NBI to hunt me down here in America. Ganito po katarantado, kademonyo ang gobyerno ni Marcos Bangag-Bangag Jr. Hindi nila kayang sagutin ang mga ibinabato ng taong bayan like tayong lahat na kailangan si Kuting ay malinis na presidente, mag-drug test, mag-pulburon test at kung ano-ano pa. Ayaw nilang sagutin. The ultimate solution is to take down my page based sa screenshot na pinakita ko sa inyo. Hindi umubra ang takedown dahil hindi natinag si Marlica, buhay pa rin, nagnangabels pa rin, then the ultimate solution is to hunt me down here in America to gurgurin. Don't worry, Lisa. Don't worry, Marcos Jr., Tambalosio, Sandro. I reported you already. Okay? Maybe I'm not gonna say anything, not me. Okay. I will. Lalabanan ko kayo hanggang sa huling patak ng dugo ko na malaman hindi lang ng Pilipino, ng buong mundo kung gaano kayo kademonyo. Kung gaano kayo kawalang hiya. But above all, dapat Pilipino ang umaksyon. Kayo, mga kababayan. Kayo ang umaksyon dito. Hindi dapat ang internasyonal. Kayo. Dahil ang pera ninyo binabayad sa trolls. Ang pera ninyo napupunta sa sindikato, napupunta sa smuggler, napupunta sa pulburon. Sino ang fake news sa atin? I challenge you, PDEA. You have all the power. Di ba gusto niyo ako makulong? Di ba gusto niyo ako mapadampot? Why tahimik kayo? I mean, bakit kayo hindi mag-file ng case? Marcos Jr. Takot kayo. Kasi authentic, original ang nangyaring mga dokumento noong 2012. Kaya the solution is to gurgur me, to gurgur us. Diba? Mga kababayan, nasa mga kamay ninyo. Ano pa ang gusto nyo? Ano pang inaantay ninyo? Na mismo, dun sa mga excited, punta lang kayo dun sa Facebook page, doon natin isalansan. Bahala na kayo gumawa ng mga content nyo. I don't wanna tell you what to do because that hindi naman sa atin, hindi naman natin for that, hindi naman kayo bayad. Pero ito, napatunayan natin na sa kabila ng mga kadyotahan ni Marcos Jr. na kesyo, yung pinakita kong video article sa inyo kanina, nasa hotel sila. Manila Hotel yata yun. I forgot which hotel. Basta millions ang ginastos doon to fight MOU, to fight disinformation and fake news, chuchu. Pero sila mismo ang fake news, sila mismo ang kumikitil sa mga kalayaan natin mamahayag, kalayaan nating mag-criticize. Sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang demonyo dito, ha? Patricia Martin, ha? Mag-ingat kayo
sa messaging niyo, mga bobo. Mga bobo. Pero kasi mga kababayan, you know why? Kaya alam mo ako, ang dami kong kausap. Pero kahit na marami akong kausap, iniisip ko may mga possible na nire-record niyo ako. May mga possible na nire-record or text. Pero wala kayong siguro ipapresent nyo lang dyan, mga kalokohan, mga tsoktsakan ni Lisa Tanas. But anyway, bakit hindi ako takot kahit kanino ako makipag-usap, whether voice call o text? Kasi wala namang maririnig doon na, oh, ito, 20 million sa akin dyan, ha? 30 million. Walang ganon. But you, presidential communications, barya. Oh, it's not barya. Dugyot. Nagbabayaran kayo. Imagine, no? Kaya sila, yung mga dugyot, simulcast, simultaneous, after my vlog, sunod-sunod na sila. Kasi they are being bayad. Sila po ay bayad. Kaya nga, I challenge you, presidential communications. Total po, tangina. Gusto niyo ipatotakasinungalingan to? Itong messaging na to? Gusto niyo pa sinungalingan? Kasi yun ang sasabihin niyo. Lahat naman ang sasabihin ko dito, syempre sasabihin ni Lisa Tanas ng gobyerno, sinungaling, pero hindi magsisinungaling ang ebidensya. And the only way for you to redeem, well, hindi yun na mariredeem, para pasinungalingan ng isang Maharlika, you file a case, then magbabakbakan tayo ng ebidensya sa korte. May palangga, yung mga palangga ko nandiyan dyan, oh. They will, nandyan, sama kayo sa courtroom kung kinakailangan. Kailangan ninyong kumilos, mga kababayan. Kailangan ninyong magsalita. Gusto nyo nang dumako doon sa, ano ba yung pangalawa natin? Gusto nyo nang dumako doon sa, naghahanap ng katsuk-tsak. Mukhang exciting yan. Actually, dapat hindi ko na to sasabihin kasi matagal ko na tong knowledge. Okay? Meron ako na-meet na bakling. Okay? Doon pa lang na-meet ko siya nung May 9 sa 2022 kung saan, di ba, nandoon yung counting doon sa secret counting machine ni Lisa Tanas. Na-meet ko na siya doon. He seems so nice, pero kasi hindi ko pa alam noon ang kanilang mga aktibidades. Hindi ko pa alam na si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler, kasabuatan ni Lisa, doon si Michael Ma. So, nagkita kami doon, din sa inauguration, at may iba pang mga pagkakataon. Alright? Ito. So, yung taong ito, hindi na natin siya papangalanan kasi gagamitin na naman ni Lisa Tanas yan. Yung taong ito, actually, kababayan ko siya. Okay? Very visible siya sa mga parties. Napag-alaman ko, ayon sa aking juting jahas, nung nandyan pa ako sa Pilipinas, na siya ay supplier ng pulburon nila Lisa. Okay? Siya ay supplier ng pulburon. Nung una ko pa maniwala, di ba sabi ko sa inyo, hanggang sa nag-text si Amy, na tinatanong, nung sa conversation, na kinonfirm niya na kung si Pebbles daw ba ay Pebbles sa Lakera ang nagdi-deliver ng polvoron kay Lisa. So the fact na ang tanong is si Pebbles ba ang nagdi-deliver kay Lisa, kay Satanas, ibig sabihin, alam ni Amy Marcos ang history na nagpapadeliver sila ng polvoron. But balik tayo dito kay Bakling kasi tsoksyakan to, di ba? Pinag-usapan natin. Okay? Ngayon, mga palangga, itong taong ito, napag-alaman natin na minsan, I tried to recollect, okay? Na na sila, actually, nasa power na ito si Lisa Tanas. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, meron akong vlog na hindi na mga press release na lang yung mga drama-drama nila Kuting at ni Lisa. Na kunyari, sweet-sweet sila. Minsan, di umano. Allegedly, si Lisa Tanas ay nagpahanap ng boylet dito sa baklush na ito. Nagpahanap ng boylet para magluto, para mag-gardening. What do you think? Kaya ang sabi ko, nung nalaman ko itech, mga kababayan, nagpahanap ng boylet para tsoktsakin. Baka naman gurgurin. Tsoktsakin. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, dami naman dyan yung crush niya namatay na eh. Sabi ko, dami naman pwede yung tsoktsakin dyan sa cabinet ni Kuting. Bakit hindi siya nagpa-tsoktsak chenes? At mga atsi, mga hitad. Okay? My God.
Actually, alam ng mga taga-showbiz to eh. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya, yung mga nangunguto sa kanya. So, ganun yata pag Addictus Benedict. Ang gusto pa ng hitad, di umano, nakatsuktsakan, bagets. Yo. Kadiri! Gusto pa daw ng bagets. So, ang chika boom boom, itong taong ito na nagsusupply, itong backlush na itech, na nagsusupply ng pulburon kay Lisa Ahas Tanas, ay inuutusan din ni Lisa Ahas Tanas na maghanap ng boylet. Boylet, yung callboy. Ganon. Para magpa-tsuktsak chenis. Di umano. Okay, yun lang ang sinabi sa akin. Di umano. Hindi ko sinabi na nagtsuktsak sila, pero nagpahanap. Pwedeng hindi nakahanap, pwedeng nakahanap. So yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Alright? Buhay pa si Kilay. Hindi ko naman sinabing namatay, May sinabi ba ako na tsugi? Kaya di umano yun eh. Pero confirm, sa ospital, palangga. Hello? Alam mo naman mga cover up. Hindi ko sabing nategi yun, Okay. Mga kababayan, the reason why Maharlika ay tina-target ng mga yawa. Sariwa, sabi ni Kim Yinyo, sariwa daw ang sariwa ang pinapahanap. Actually, meron pa na connected sa kanila. Sige, mag-usap tayo ng tsuktsakan para maiba naman. Kasi medyo kanina heavy yung pinag-usapan natin. Actually, may iba pa na kamag-anak din nila. Ang siste na mga atchi ay naghahanap ng mga matsutsukchak. Nandun ang iba na sa Thailand, sa Sin City. Pero hindi na natin pangalanan. Hindi na muna natin mag-blind item. Tsaka na lang natin siya i-blind item. Sa circle din nila ni Satanas. Kasi medyo, mukhang umaalma to eh. Huwag na natin i-blind item itong si Hanash na naghahanap din ng boylet sa Thailand. Pero ito si Ahas. Si Ahas ay gusto daw niya ng sariwa. Kadiri, I mean, kung ito ay natuloy, mga palangga ang tsuktsakan, well, kanya-kanya naman tayo eh. Pero kung ang gusto niya, kadiri, ang lakas naman, di ba? Kung natuloy, ang lakas naman ng pangarap, bagets talaga. Pero meron talaga syempre, trabaho lang yan eh. Sa mga palangga dati na mga hubadero, di ba? Trabaho lang yan, pera-pera lang. Di ba? Pangtawid gutom lang ng ganyan. So, sometimes, I don't judge people, but, pero kay Lisa Tanas, chuk-chuk with a tiyanak-yak, sabi ni Den Scorpion. Ma'am, chuk-chuk with a tiyanak-yak. Okay. Puncha malalim ang imbornal, sabi ni Chin Chin. Ano sabi niyo? Sing and dance ang lola mo. Okay. Yes, kailan mo ilalabas ang video? Well. Careful. Careful of Aida. Kaya naman pala. 'Di ba? May nakarating sa atin na niyayakap sila ni Aida. Baka nga. Okay, remember that, mga kababayan? The Aida issue. Kaya baka siguro ganun yung mukha niya. Corduroy, ganun. Pwede nyo kasi kapag bangag, di ba si Pastor meron ding pasabog dyan? Yung mga orgy. Pag bangag kasi ang tao, mga kababayan, kapag bangag, katulad ni Kuting, drogista, polboronic, wala ka sa tamang kaisipan. So kahit yata puno, tsutsuk-tsakin mo. Dahil buang ka, kahit yata whatever, tsutsuk-tsakin mo or, I don't know, hindi ko naman alam ang effect ng polboron. Kasi hindi nga ako nagsisigarilyo, never ko natikman yung, sigarilyo natikman ko, pero never ko natikman yung kahit katiting ng droga na yun. Kaya hindi ko alam ang effect personally. But alam natin through reading, research, study, na ang mga nagpupulboron ay wala sa tamang kaisipan. Wala. Kaya kayo nagkakawindang-windang. Okay, wala naman sana tayong pakialam. Kahit na ubusin ni Kuting Jr., ang higupin niya ang lahat ng pulburon dyan sa PDEA. Kung siya ay hindi presidente. Wala rin tayong pakialam kung si Satanas ay magbukangkang sa mga callboy o whoever. Wala din tayong pakialam yan kung gagawin nila yan. Kasi buhay nila yan. Pero ang pinakikialaman natin dito, ginagastos nila ang pera ninyo.
pera ng bayan, kaya yung imbis na magkamura kayo sa mga bilihin dahil maganda ang ginagawa ng gobyernong ito, lalong nalulubog ang inyong kinabukasan dahil sa pulboronic government na ito. You decide, mga kababayan, okay, kung ano ang gusto nyong gawin sa mga susunod na hakbang. Edward Yangos, tsak-tsak amoy lupa na. Baka amoy pulburon. Diba? Kyoho. Okay, kyoho daw sabi ni ano. Makyaw talaga yon. Sa Mary Ann, baka majung-jung-jung-jung. Well, presidential communications. Okay. Okay, barkadahan forever FM. Kung ako lalaki, hindi ko papatulan yan. Ayaw ko makipagtsuktsakan sa palakaan tiyan, sabi ni The Wanderer. Magpa-aid test, sabi ni sindikato, ano daw, AIDA test, another challenge yan. Pulburon test, AIDA test. So, you know, I'm just giving you the juice. You have to swallow it. Binibigay ko sa inyo ang juice, bahala na kayo kung isa-swallow nyo o susukan nyo. Okay? Ako, mga palangga, sabi ko nga, yung ginagawa nila sa akin, at sa mga nag-ano sa kanila, nag-criticize, papagurgur kami. Kala, saan ka ba nakakita ipapagurgur? Nakasmile pa ako dito. But, sabi ko nga, I will fight. We will fight sa demonyong gobyernong ito. We have to end them sa lahat ng kababuyan na ginagawa nila sa inyo. Kailangan tapusin na ang kababuyan, extraction, pulburon, lahat, pagnanakaw, lahat na. Doon sa screenshot na yon, malinaw na ang Presidential Communications Office, ang kanilang mga tao ay hindi nagtatrabaho para sa taong bayan, kundi nagtatrabaho sila para i-cover up ang kapalpakan ni Marcos Jr. Every time na may kritiko, papatayin nila ang Facebook page o gugurgurin nila ang Facebook page o gugurgurin nila literally at nakikipagsabuatan sila sa mga dugyots. And pera ng bayan, binabayad sa dugyots. Ano pa gusto nyo ebidensya? Doon sa mga palangga ko na dating, yung mga Dilawan, na mga supporters ninyo ng Dilawan, na dating minumura niyo ako, hindi ko kayo kalaban. Mag-pay attention kayo dito sa ebidensya. Hindi natin kailangan maging ganyan, maging mag-friendship. No. Di ba? Hindi ko naman sinabing gustuhin niyo ako. Kung ayaw niyo sa akin, tinanong niyo ba ako kung gusto ko kayo? You know what I mean? I'm just saying. Ang sinasabi ko dito, mga palangga, kaya ano napansin niyo, hindi ako nagbumura ng yung mga nagbablog, nagko-comment diyan. Pero pag alam kong dugyot, yun jutang genemis ko. Pero kasi gusto kong maging matino kayo, mag-isip. Gamitin nyo ang billions of neurons nyo. After this expose na ang presidential communication, si Bukangkang, si Cheloy, ay makakasabwat sila. Si Lisa, ang gobyerno ito ay magkakasabwat, magbayad ng trolls. Ginagamit ang pera ninyo para patahimikin si Maharlika, patahimikin kayo. Kaya no wonder, pag nag-share kayo kay Maharlika, hindi nyo masishare kasi may mga lumalabas. Di ba? May mga lumalabas na mga warning. Kagagawan ng gobyernong ito. So, sino ngayon ang fake news? Sino ang diktador? Sino ang gumugurgur ng inyong malayang pamamahayag? Ang gobyernong ito. So, para matigil na ang ginagawa sa atin, imagine niyo ginagamit ang gobyerno para patahimikin kayo lahat. Para matapos na to, gumawa kayo ng paraan sa ngalan ng power ng taong bayan na sila ang patigilin ninyo, hindi kayo. You have to act now. Or else, mga kababayan, you, mga men and women in uniform, punta po. Ngayon, kayo, binigyan ng gag order, secret order, na ayaw manood ng, true enough, na men and women in uniform, first order ni PNP chief, okay? Anong first order niya? Huwag manood, huwag magtelepono ang mga kapulisan at huwag manood ng Facebook. So, dito sa